What's up sa inyo? Welcome to Boss Dauro TV. Pasensya na kayo. Ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog kasi sobrang busy. Ang dami nating inaasikaso. So, ngayon lang nagka-free time para makapag-vlog. Ayan. Ito yung GY6 na scooter natin na nasa labas kasi ito nakaparada. So, baka umulan, umaraw, umulan. Baka napapasukan ng tubig. So ang gagawin ko is mag-change gear oil ako. So yung iba kasi nagtataka bakit nagkakatubig yung gear oil. Hindi nila alam kung saan galing yung tubig. Ngayon, i-explain ko dito sa video ko kung bakit nagkakaroon ng tubig yung gearbox. Ano lang naman yan, simple lang yan. Wala naman ibang papasukan ng tubig itong gearbox kasi sealed yan. Wala ibang papasukan unless ito kasi lumang modelo, so yung inlet nya nasa gilid, itong inlet ng gear oil. So mayroon niyang cover dito at saka hindi yan mapapasukan ng tubig dito sa pasok sa inlet. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung saan lang pwede pumasok yung tubig kaya nagkaka-gear oil, nagkakatubig yung gear oil. So ito dito yan, kagaya nito. Yung original na hose nitong breather, gearbox breather to eh. Kumbaga may engine breather, itong gearbox may breathing rin. Sa engine may breather siya, yung nandun sa may cylinder head. Ito namang gearbox may breather din para yung init ng gearbox is lumalabas. So dito lang pwede pumasok yung tubig. Kaya niyan, ito nasira na yung hose nya sa katagalan kasi yung hose nito is lumulutong yun. Ngayon nagkakaroon niya ng mga crack. Dun pwede pumasok yung tubig. At saka yung dulo ng hose open lang yan, nakasabit lang yan dyan sa gilid or nakalagay dun sa may airbox. Ngayon, doon sa may airbox, kung nakapasok yan doon sa may airbox, hindi mapapasukan ng tubig dito. Pero mapapasukan siya doon sa mga pwesto ng post na magkakaroon ng crack. So, yung papasukan ng tubig is yung mga part ng post na may mga crack or dito. Yan. Gaya nito, nasira na yung hose. Ginawa ko, pinalitan ko lang ng hose. Yan, doon lang papasok yung tubig or pag ito maluwag, kasi yung ibang ganito maluwag eh. Yan, dyan papasok yung tubig. Isa pang pwedeng magkaroon ng tubig yung gearbox natin is pag binaha, pag nababad sa tubig, syempre magkakaroon ng way yung tubig mapunta dito sa gear oil, sa gearbox. Ngayon, once na nalubog o nababad sa tubig yung motor nyo, ang gawin nyo is palitan nyo agad ng langis lahat para kung may tubig man makapasok, ma-flash out. Kasi hindi nyo pwedeng hayaan na nandun yung tubig, kasi ang mangyayari dyan, yung mga bearing kakalawangin, masisira, pati yung mga gears kakalawangin yun kasi mga bakal yung mga gears eh. Mga gearings nya magkakaroon ng kalawang, kakalawangin yung loob, magkukos ng sira ng mga bearing. Nasira yung bearing, sira din oil seal kasi aalog eh. Pag umalog yun, maapektuhan seal lahat, pati ibang bearing apektado. Yan. So dito lang ang way na pwedeng pumasok ang tubig or babaha
lubog sa baha. Yun lang. Bali, ito po ang gearbox natin. Magpapalit po tayo ng gear oil. Ang drain plug po niya is ito. Ito po ang drain plug. Tapos yung gear oil inlet is ito. Ito ay lumang GY6 kasi nandito yung lagayan ng gear oil. Kasi sa mga bagong labas, kadalasan nandito na sa ibabaw. Yan. Bali, ang kaparehas natin na lagayan ng gear oil, Honda Click tsaka Honda Beat. Dito yung pasukan ng gear oil. Kasi yung mga ibang scooter, ang ginawa nila sa ibabaw. Yan. So, papalit tayong gear oil. Tignan natin kasi medyo matagal itong nakatambay sa labas. So, syempre, yung mga nakaraan, may ulan, may araw, may ulan, may ulan. Mga napapasukan ng tubig, papalitan natin yung gear oil. So ayan, nakita nyo, hindi naman siya napapasukan ng tubig. Kumbaga, safe pa rin itong ginawa ko dito sa breather. Hindi nakakapasok yung tubig sa kanya. Ayan, hindi siya gatas na gear oil. May itim lang siya, ibig sabihin, sobrang dumi nung gearbox natin. Kaya itim na itim. So, kailangan ko nang magpalit ng gear oil. So, kung masiraan man kayo ng ganito, halimbawa, asin sira o kaya sa kayong ganito, pwede ko kayo magpalit ng ganito. Ganito ipalit. Pwede nyo siyang i-ganyan din. Bubuksan nyo yung gearbox tapos ito isasalpak. Ano po ito? Pito. Mags. Yung pito sa mags na pan-tubeless. Ganito yung kakabit nyo, ipapalit nyo, bubuksan nyo itong gearbox, ihiwalay itong takip, tapos iipit nyo ito dito. Iipit nyo ng paganyan. Pero lagyan nyo dito ng gasket maker. Isil nyo dito sa may pagitan ng goma para hindi pumasok yung tubig. Lagyan nyo ng gasket maker. Tapos itong pito, tanggalin yung tanggalin nyo yung laman, pinakapito, yung valvula, tanggalin nyo yan. Tapos okay, pasukan nyo ng hose dito para nakakahinga pa rin yung gearbox. Hindi kasi pwedeng sarado to, walang singawan yung gearbox. Yan. Doon naman sa mga nagtatanong kung kailan ba pinapalitan ang gear oil. Yan. Kasi iba naguguluhan. Sa sobrang guguluhan, hindi alam kung kailan magpapalit ng gear oil. Ang gear oil, pwede po yan hanggang 10,000 km. Meron po ditong nakalagay sa user manual ng GY6 scooter, 10,000 km. Yun po ay kung hindi napapasukan ng tubig yung gearbox. Kung feeling nyo naman hindi napapasukan ng tubig yung gearbox, yung gear oil mo up to 10,000 km, malinis pa yan. Pero kung ikaw naman maalaga, pwede mong gawin na 2K, 3K,
or sabay sa change oil, nasa iyan kung paano gusto mong maintenance nung transmission mo. Pero as long as hindi siya napapasukan ng tubig, abot 10K. Pagbukas mo ng gearbox mo, malinis pa yung gear oil. Ayan. So ayan, magsasali na tayo ng gear oil. So itong inlet niya, so ang style ko dito is tinatagilid ko yung motor para masalinan ko ng gear oil dito. Kasi di pwede nakatayo eh. Minsan lumalabas dito yung gear oil. Ang ginagawa ko, tinatagilid ko. Ayan, nakatagilid siya. Salinan natin ang gear oil. Ito nga pala yung gamit nating gear oil. Ayan, JBT. Ito yung viscosity nya. Maximum performance to friction reduction. Salinan natin. Ayan po, tapos na po tayo magsali ng gear oil at meron din po akong mga comment dito na nagbigay ako ng mga konting idea tungkol kung magkakaroon ng tubig, kung saan dadaan yung tubig, paano magkakatubig. Yun na lang po yung mga iwasan nyo. Baga, bantay-bantayan nyo na lang para hindi pasukan ng tubig yung gearbox. Hanggang dito na lang po. Kung meron po kayong katanungan, isusubukan kong sagutin sa abot ng aking mga kaya. At kung nagustuhan nyo po yung ating video, dislike lang po. Don't forget to subscribe, like and share, Boss Dauro TV. Follow my FB page din po at Boss Dauro TV. Dito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. God bless and bye.